Ngayon sa ta. Kaon. Kani siya. Tama na ito bumbasa ni Dre. After harvesting peanuts, hopefully na kay ulan. Anticipate og El Nino by November. So, yung panahon hopefully establish na kaya to mulch. Share na akong strategy karon. Kang sa peanuts ha. Ang strategy na to, pag abot sa El Nino, muna siya anticipate lang ta ba. Pag abot sa El Nino, mag-mulch na itong bananas. So maayo din na itong bananas o abot maybe March or February next year. Harvest na sa itong bananas. Kunya kaniding Cardava, every lakatan, Cardava, lakatan. Ang Cardava kani siya kanang pwede ni siya sa forest nga environment, so medyo mo tolerate ni siya shade. So karon mintras ang lakatan maayo magpresyo compared sa Cardava, pwede na ito ni chop ato na itong slice ato rin i-feed sa itong lakatan. Pag feed na to sa itong lakatan, if mag-El Nino gid siya, sa ato lang estimation, basin mo mahal ang lakatan. So mo ni siyang actually mo ni reason nga si mig tanong mong lakatan this year, marag mo ginamong project mainly non. So pag mamahal siya, siyempre mas profitable ang farmer. Kaya ang kanilagi agroforestry, although initially mas dako kag cost sa labor, and grabe siya ka-demanding sa intellectually, dapat nang daghan nakikanisabtan ni sa mga techniques, mga strategy para makatipid sa labor, para makatanom og plants na ga fit together, planting peanuts o kaning banana. Gwapo ka siya. Okay. While ga-grow ang bananas, ang peanuts ito na sa ilalom, siya cover para walay weeds kayo. Nya, malusi grow yung bananas, ano ito yung mga native trees na gi-provide sa Society of Native Tree Advocates. Sa kanila, expect this to be magical. Atong bagras na yun, atong pioneer species nga mo provide og mulch. So kay grabe kini sa mo tolerate kini sa og grabe ng pruning, since ano yung pruning ana, magpadayon gina siya tubo gyapon. Avocado, then somewhere here sin turok og kakao, siguro siya baby kalamunggay. Baby kalamunggay. So, para ito ning siya weed na siya. Buto na po na to. Lugang na siya tambok sa yuta. Yeah. So, ang farming, ano siya, investment yun na siya. Hindi siya basta-basta, pero investment nga na skill gid involved with knowledge. Then muna siya usay ang farming, grabe ka hype diri sa Pilipinas nga farm ka, tanom ka ginani karon na uso karon durian cacao. Kita na sa post sa Facebook nga durian cacao mo na po ni siguro ni mo puli sa cacao. So dagan kay hype atong farming niya. Ang reality, grabe gid siya grabe ang commitment mo grabe nga commitment para maka-harvest. So sakto na siyempre dili makalas nimong labor, ang cost labor. Then sa syntropic farming, instead na magsimig support sa multinational corporations, grabe ga-produce og yung mga Monsanto ga kuan herbicide, then mga fertilizer gikan sa
Uban nasod ga-produce og kuan oil nga countries kika ng fertilizer by product na siya sa oil. Ma-harvest na kamay. Isa ako ni kanon. Mamahal sa tagman ni kay mahal ang bugas. So, lansones misuro na. So, kuan nagtapikas. Ay. So kani agroforestry dili siya hype lang. Karon medyo na hype siya. Pero ang reality, farming gud gyapon siya. Dapat knowledgeable, dapat dedication, dapat commitment sa capital, sa mental, spiritual. Apil yun ang spiritual kay may times nga challenging kayo kung sa may magpabakod si mo ha, pabakod si mo sa morning hey medyo na hurot-hurot na tong fans noon sa mga itong buhaton para makapadayon ta sa itong patrabaho sa farm no, napoy time siguro nga ikaw gid mismo ang magtrabaho. May times anang ako gid mismo dayon medyo may times ko nga busy na juga sa business side sa farming. Kami na mitakaw chocolate business. Akong gikabisihan pod. Pero anyway, muna siya dili ni siya basta-basta. O sa Pilipino siguro sa nakita nako sa observation ako diri sa tuwa. Medyo part-time ang farming. Dili sa pwede. Or kung magkuan mga ka mag part-time man gani ka dapat yung mga tao at least professional good. Pero sa mong tao, proud ko sa mong tao kay professional gyud. Dili ni possible among farm ngay na nagitsura kung walay professional workers. So muna siya dili lang financial, economical, grabe gyud ang skill gyud kinahanglan. Skill and knowledge. So ambot sa tong grant ako kay say maka kana magsikag explain mas maka-learn po ka along the way. So mo po na si reason nga kami diri sa Anito Forest mo-offer mi og farm visit and hopefully mamalit po dog products para para mahalinan. Nami mga visitors sa una pasalamat kay mi kay panjud kayo aside sa ilang learning na kuan daghan sila natun-an nalamian po sila sa mong chocolate products. Si Mrs. muna yung specialty ni Mrs. So inspiring din siya makanida rin. Natingala ko kay diri siya nga bananas medyo shorter siya compared to. So nagpaminaw ko basin mas fertile na to no. So matter gyud ng fertility matter pero eventually magka-fertile gini ang yuta labi na kani peanuts ni siya kay nitrogen fixing man siya. So pag harvest naman butang ni naman sa banana dito. And pag mag-prune kag mga kahoy mag-produce siya growth balls pero paspas tubo mo mga plants. So ang kani ang banana sorry coconuts na mo pili na kay years nga dili ni siya productive kaayo tungod kay sorry mga silingan na mo sigtigway silang mga kabaw diri kabayo ang yuta naman na tawag na compacted na bantok wala di na makakuha ng roots sa coconuts. So ang trabaho amo ning gidaro na nag-restart mi sa forest. Sa makatokong gipang rant no useful ba to anyway. God bless and padayon. Let's grow food and forest then padanta sa tumong work nga gaadog abundance sa kalibutan. Shout out sa mga city people nagka-produce og mga good products like kaning internet. Pasalamat na kadagan gyud ako natunan. Grabe gyud pasalamat ko sa internet. Oh no, okay. Nadamay da. Shoutout sa mga friends sa Australia, sa Mexico, sa Brazil. Grabe akong stock sa inyong account and grabe po akong learnings, personal learnings na ko nga nag-invested ko og time and money
losing time and money para maka-learn og skill. Dayon akong mission sa Nito Forest kay ato nang i-try sa tibok Pilipinas syntropic farming. Unsa kay magic na to mabuhat. Good morning. Legit na drought na gitad na. Hopefully okay pa na siya. Bunga kailan namang kamansi. Grass, langhoy, ligyom nga native, kajos, cardava. So ato makita ni ron nga grabe ni drought na gid 10 weeks man siguro. Kaya ulan din atong tanawon to ang napier nga bago na gimawiran. Okay. Mantay mo na. So nag-grow pa digit siya. So reason nga gitanom na daw napier kay drought tolerant man gud daw ni siya. So medyo lom ni siya roots. So kung moisture sa ilalom pwede pa niya makuha. So atong hope karon nga magbalik na siya tubo. At least para makavira ng soil. Dili kayo siya maugang soil. Mo puding ka-napier dayon kay sige man siya kuwag moisture sa soil. Agad ang gi-mark sa itong kapatan. So dry na gapon siya pero please recover ang soil. Yeah. Padayon tayo mga seeds pero yung tinanom. Seeds na siya. Planted na seed. Kakao mo siguro ni. O marang. Tanom na siya diya. Ato nang ipatubo then ato din i-selection sa itong crops kanya karon sa may ito solve ang problem kay kaning ano liki ang yuta. Okay, so fully kaning kuan napier sugod na siya tubo na pala siya kanya. Siguro kinahanglan kita mag-irrigate kay kung gusto kita karong harvestan ni siya ang mga bananas mga June, July, August, September mga nana siya nga months. Dayon ang lakatan dayon atong pangitang pamagi nga healthy jud kay ang lakatan nato na kay ka-speculate nga maayo ang prices sa nga time. So muna siya ang speculation nagong magtagna ka magbet ka nga kana nga prices o kana nga time maayo ang price na sa crops dili gyud na mawala sa farming or sa tao. Mangina na kita biski unsa pa miski jobs speculate kita unsa nga jobs ang maayo sa future. So kana din na to di na mawala ang speculation. So karon atong pangitag pamagi nga atong lakatan pili mi sa putlan siguro daghan naman sa banana pops pili ito kuan. So karon atong plano nga basin pwede ni siya kay close spacing man ni 1.5 meters raman ni siya kasi pwede na to ni siya tungaon ang cardava. Ang cardava ang isa yun na naman ni basin na ni siya pagtanom nung sa cardava kod kay kon man siya kanang diretso gid siya sa source niya kay possible na sakit. So ang makatambal na nga sakit kaya itong putang basin. So murag na tayo double purpose ni nga lakat pagputol na to ani maka-fertilize siya sa lakatan maka-provide og water ug ato pod matambalan. So pag chop na to na tanga to basin. Kumusta ko na ito mga basic na alam eh. Marangan mo siya guys. So kami nagdagan sa mga pinapol. So kami kung pidip good ta magdungan ng irrigation dire. Kapupod magdugang mag-irrigate pod niya ni para gyud nga
dili pud ka last mo po ni siya difference sa conventional farming nga mag-irrigate ta kasagra tubig yun makalas yun ma-evaporate raban kani ato pay tag pamagi nga pag humana tog irrigate ato day tabunan namin mga stems sa banana nga mga dagko praning cardava yung cardava kay pwede ra man ni putlon tubo ra man sunod yung followers. Wala siya atong i-suma-suma pod kung worth it ba sa expenses basin pwede na pod pasagdan basin mo ulan na pod mga pila ka weeks pero mag-assume ta nga kung wala gyud medyo kan gyud medyo basin makuha itong project maapiki so mag-assume ta nga walay ulan magasto ta ulan or wala para mo succeed yun. Sabi nga tinudan kita ang atong gi forecast nga El Nino